Kita. And earlier, habang nag-worship ko kita, grabe, sobrang ganda ng worship. Glory to God. Salamat, worship team. Talagang magayon itanghal ang pangalan po ni Jesus. Tinatanghal ta ang pangalan ni Jesus. Tigdi yung sa Bicolandia. No, iba man ay pwedeng may mga nahihiling kita, na mga kakaiba pa sa panalangin ta, pero na kita mawaraning pag-asa. Amen. Ay talaga po ilalaban ta sa panalangin. At kung may mga ano po, dakulan po, nagpatuto si Ate Josel, na dakulan pong nauuhaw talaga sa presensya ng Diyos. Minsan po, dailan yung daaram. No? Nasa Diyos pa lang sila nauuhaw, pero kaipuhan nila may mga tao na madara sa inda, pasiring sa Panginoon. Amen. So ayan, salamat, may invite ulit si Kuya Joel. So praise the Lord. Hallelujah. Napakabuti ng Diyos. Hey, hallelujah. Salamat, salamat Lord. Hallelujah. Let's lift the name of Jesus in this place. Hallelujah. Padagos ng i-welcome ang presensya niya. Hallelujah. Napakabuti mo sa amin, O Diyos. Itinataas namin ang pangalan mo, Jesus. Hallelujah. Ang tanging pangalan sa lahat. Hallelujah. Your name, Lord, is the most beautiful name, O God. Hallelujah. Patuloy namin itinataas ang ngalan mo sa buhay namin, sa lugar na to, paging sa Bicolandia, Panginoon, at sa buong Pilipinas. Pagharian mo kami, O Diyos. Sa oras na to, hinihingi ko po, O God, ang iyong pagkilos, ang iyong pangungusap. Hallelujah. Puspusin niyo po kami ng iyong banal na Espiritu, O Lord. Gawin mo po ang nais mo, Panginoon. Hallelujah. Yung nais mo, hindi yung nais namin, O God. Dalahin ko po na maihanda namin ang aming mga puso't isipan sa iyong mensahe, O God. Hallelujah. Salamat, O God. Pagharian mo kami, baguhin mo kami. Hallelujah. Samahan mo kami. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Lahat po ay magsabi ng Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Sarap pong itaas ng pangalan ng Panginoon. Ang sarap pong papurihan siya. At sa lahat ng panahon, Diyos siya sa atin. Amen naman, diba? Sa lahat ng panahon po talaga, no? Talaga, Diyos siya. Magayon siyang itaas, itanghal. Ano mang pinag-aagihan, nananatili siyang Diyos. Amen. At karapat dapat siyang papurihan. Amen. So, ang ating pong topic, naibabasa po ba nindo? Ade? Ade po pala. Okay. Sige po, can you show po? Okay. So, ayan. Sige. O, yan. Fear not. Ayan. Kasanta na ulit. Fear not. Huwag kang matakot. Kasi? Oy, may mga karugtong sila. For perfect love casts out fear. Hallelujah! Praise the Lord dahil sa pag-ibig. Ang tunay at ganap na pag-ibig ay nag-aalis ng takot. Amen. Sa pangalan ni Jesus, ang takot ay walang puwang sa buhay ng mga anak ng Diyos. Hallelujah! Praise God! So bago tinataas ng pangalan ni Jesus, nakakaiyak kasi siya malang may kakayanan, may kapangyarihan. Tanggalon gabos ng takot sa buhay ta. Tanggalon gabos sa mga bagay na daiman karapat dapat manatili sa buhay ta. The name of Jesus, kayang-kaya niya po yan. Hallelujah! Praise the Lord! Ngunit katsulad na po, meditation o worship team, during the devotion, para bago mag-practice, nagdagdag mo po akong hapot. Nakihapot at nadagdagan. Yan, ako lang worship team, kung ano sa una. So, naghapot po ako sa mga, nag-survey po ako, yan. Youth, family youth. Yan. Nag-survey ako. Naghapot ako. What does the love of God do for you? Ano po ang nagigibong ang pag-ibig ng Diyos sa iyo? Gabos kita nakakaranas. Naranasan. Ang matinding pag-ibig ng Diyos. Bakong kakarampot ang ibig kong sabihin digdi. Pag sinabi kong naranasan ito, yung talagang matindi. Matindi pa yan dyan sa kung ano pang bagyo dyan. Amen? Talagang subago sabi natin, Lucy, uy, sa'yo nakaranas ng matinding presensya. Amen? Si sa'yo din nakaranas na po talaga ng matinding pag-ibig ng Diyos. Taas kamay. Hallelujah. Salamat. At kung daipa, hagadon mo kasi para sa imo ni ikaw na nagtaas ng kamot, ano ang naginibo sa imo dahil namatian mo ang pagpadangan ng Diyos? Nabago. Oy, wow, may nabago. Kaya nga ni may nagsasabi, kung isa'y manang na kay Kristo, siya ay bago ng nilalang. Amen. Kaya kung bago nilalang, definitely, mayong puwang ang takot sa buhay katong tao ito. Amen? Yes, hallelujah.
And ako lang po mga kasimbagan ang mga nasa survey. Pero one thing, nasa kuya man po, ang talagang nainot, syempre pagpadangat ng Diyos, is nakakalaya po ang mga taong nakakaranas ng tunay na pagpadangat. Amen? Nakakalaya. Ano man yan? Magabat? Nakaranas ng matinding pagpadangat? Nawawara yung kagabatan. Ano man yan? Takot? Nawawara dahil araw mo may nagpapadangat sa imo. Takot ka na magsimula ulit? Nawawara ang takot. Takot ka na magmahal muli? Nawawara yan dahil nararanasan mo ang tunay na pagpadangat. Hallelujah. Pero sabi po, hindi fear not. Hindi po sa sinabing huwag kang matakot. Sisa'y nagsasabi kaning huwag kang matakot? Mahalaga ako maaraman kung si Isay ang nagsasabi. Si Jesus. Maaari ang lambang sa to nagsasabi pa, kinauli ko si Jane, huwag kang matakot. Sinabihan man ako ni Lucy, huwag kang matakot. Okay, nako-comfort man kita. Pero iba pag si Lord ang nagsabi, huwag kang matakot, Jenny. Oh, pangaran pa din, no? Ang Panginoon. So, hallelujah. Ano po kaya? May takot. Totoo yan, ano? Yung takot po, kaya po gano'n na lang ang pagsabi, ang pagpaalala sa tuyang Diyos, sa tuya manunungod, sa takot. Kasi po, as in kadako dyan, fear not, fear not, fear not, fear not. Huwag kang matakot. Kasi po, dakulong pagkakataon at iba po talagang mga pagkakataon at talagang nangyayari sa buhay ta na matatakot kita. No? Na pwedeng takuton kita. Yan. Hallelujah. Ano po yung mga, maaari din po minsan di ita po naiisipan o na re-realize na takot pala. Pero kung yan po aadalan ta o pag-uulayan ta, ano ba ang mga negatibo kang takot sa buhay ta? Yan, kung taano ta gusto kitang makalaya ng Panginoon sa takot. Taano? Pag may takot po kay taba, kung I'm not talking about yung banal na takot, ano? Sinasabi ko yung takot na nakaka-disable. Yung takot na nakakapilay. Yung takot na nadai ka nakakaabante kasi takot ka. Nararanasan nyo ba yan? Naranasan nyo na ba yan? Yung epekto kang takot na sa isip mo palang apektado ng maray, na minsan yung digdig pa lang talaga. Paman nga ni, natatakot ka na. Kasi may mga iniisip ka na. So ano naging epekto sa imo kang takot? Digdiyo pa lang sa pag-iisip mo. Di ka na, ano pa diyan, kung uneasy. Di ka mapakali. Nababagabag ka. Makang kapayapaan. Yan. Dakulon, maaari po ngunyan, iba-iba, kadakulon po mga pwedeng health issues. Meron ka rin nakaramdaman, inian na daw po sa doktor. Yan, minsan kung anong nadadawang ka sa doktor, na bako man magayon. Most of the time po, lalo pa bako pong Kristiyano, ang mga doktor, medyo bako pong magayon ang nadadawang ta. Ano po, pero iba po pag ano, kasi dyan, dara-dara siya magtaram. Kita na lang pong makancel kang negative words. Ako po katong na-hospitalize na, iman naintindihan kung takno na ako nasa hospital, kada ako na sinasabi po, duman, ang doktor o itong mga nag-a-attend duman, baka ngayong araw ka ni, araw ka yan. Sabi ko, tigka-cancel ko kada word niya. Baka may indatahan ko kaya. Eh nabuo kong tanggapin yun. Kasi it ministers, death. It ministers hilang. Nakabuk ka kaya. Pero dahil mas pinanghawakan ko ang tataramo ng Diyos, dawa nasa logo ko sa hospital. So sinasabi nila na iba ako makakaluwas, nakaluwas ako agad. Dahil ang tataramo ng Diyos ay higit. Kaya mahalagahon, si Isay ang nagtataram. Si Isay ang dinadamo mo. Hallelujah. Finances, sigurado, gabos kita. O ay, mga gabos. Ay, iba, oo. Kataklan, no? May mga paano pag, ngunyan po ang panahon. Grabe po ang tanggalan. Sa nguya po nagtatrabaho, grabe po ang tanggalan ng trabaho. Biglang nawawaran na lang po. Medyo, ako po kinakabahan. May mga talaga, kasi as in, ang team ko pong bagong team ko niyan, puro, ang inaatupag. Sorry. Di ba naman nadamit? Inaatupag is magtanggal ng tao. Kasi grabe po mo yan, global. Okay? Global po, ang pagtaas ang presyo, grabe. Inflation, di ba? Ekonomiya.
ang energy. Yan. Ako po, na-bother din ako katong, sabi ko, paano yan? Tignan ko, naaramin doon paksilika. Okay. So, nakakalimutan pwedeng epekto sa to. Diba? So, may mga bagay na nakakayanid. Kung may pakiaramin kita. May medyo nakakayanig. May mga bagay po, lalo ng takot, naglalaog sa to, kapag daitan ako control. Pag dai within our control. Diba? Yan, kung paano pag AI, yung ma-take over na ang AI. Sa trabaho ko na naman po, sobra kami ini-encourage mag-AI. Kasi po, para mabilis. Kasi nga po nagtatanggal tao, di ba? Kaya nga sige sila paano, okay, AI ang mag-ibo kang trabaho ka tao. Ay, help us Lord, di ba? Pasahin na. Ikaw tinatakot, sinasabi ko lang pero yan, war. Yan. Kadakot po. Minsan po ito takot. Mag-share ng gospel. Kasi bako man kung takot mag-share ng gospel, I believe gusto rin na mag-share. Ang habok lang nindo ay yung rejection. Tama? Yan. Ngunit ano ba yung takot? Ang takot po, sinasabi yan na opposite kabaliktaran ng pananampalataya. Faith. Pero minsan po, ang fear ay also pananampalataya, pero bako sa Diyos. Kaya ka nag-welcome ng takot, na welcome ang takot sa buhay mo. Kasi yung pananampalataya mo ay sa mga bagay o tao na bako ng Diyos. Yan. Pero ang faith po, ang fear po, spirit po siya. Okay, kagananta ng context. Can we go to 2 Timothy chapter 1 verse 7. Basahan po dyan sa 2 Timothy chapter 1 verse 7. Sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng kaduwagan, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Yan po ang sinasabi. Espiritu, nababasa ta dyan, espiritu ng kaduwagan. So, ang fear, ang kaduwagan, ang fear translation niya is kaduwagan. So, yan po, maliwanag digdiyo na espiritu man po ang takot. Kaya lang, nagmamanifest po siya, ang nagiging itsura, na nagkakaigwang kumbaga hold sa buhay ta, ang spirit of fear, kapag inalaw ta sa buhay ta, kapag nag-yield kita, kapag tinauanan ka information, tigdamog ta, kumbaga. Kumbaga yung mga nadadamog kang negative, mas tigdamog mo, tiglaog mo sa sistema mo, tiglaog mo sa isipan mo, sa puso mo, yan ang nanamnam mo, nagigi ang mga manifestation mo, kaya pwedeng worry, worry, pag-aalala, pwedeng ang iba't igayaong digdiyo mo niyan, maaari nagsisimba, nag-iisip na kang kakanon para sa aga. Hindi ko aram. Nag-iisip ng paano ng pang-tuition. Pero kung yaon ka sa presensya kang hari ng mga hari, sagot ka ng hari. Amen? Hallelujah. He is King. Yung kinakanta, kasubago-bago lang siyang basta-basta. Hari siya ng mga hari. Kaya kung maiintindihan, actually with what we need is really revelation. Revelation mula sa Panginoon. Mas maunawaan ka kung si Isay talaga siya, kung anong kakayanan niya, kung ano kanya kapadangan. Hallelujah. Kaya yan po ang hahagado na sa iya. Lord, matabangan mo po ako, maunawaan ang pag-ibig mo para sa kuya. Yan. Pero ang sinasabi ni Dio, ang espiritu po na tinausato kang Diyos, bako daw ang espiritu ng kahinaan ng loob. Hahapoton ko, igbabadigin ng hihina. Nakakaranas ng panghihina ng loob. Ngunyan. Tatapatan ta ng salita ng Diyos. Ang tinaok ang Diyos ta, espiritu na bako yan. So maliwanag na ibig sabihin, ang takot bakong halik sa Diyos. So when you know na yung takot ay bakong halik sa Diyos, taano tapapalaugan mo sa sistema mo? Taano taganadamog mo? Kasi ene-enjoy mo na nakumulgan ka dahil hinahambugan ka kaning espiritu niyan. Pero ang tinoon ng Diyos ay espiritu ng kapangyarihan. Kapangyarihan na daimot ang gabon, ang mga kahambugan, kang demonyo sa buhay mo. Hallelujah, kapangyarihan yun. Holy Spirit, pag-ibig. Amen.
Pagpipigil sa sarili. Sa English translation ko kay Ningong version na nagsasabi, sound mind. Yung mind mo, tranquilo. Yung utak mo, may kapayapaan. May kapanatagan. And that's possible mula sa Panginoon. Can we first go to Romans 8 verse 15? Yan. Open your Bibles, Roma chapter 8. Verse 15. Yan. Ayan na naman. Sapagkat hindi ibinigay sa inyo ng Diyos ang Espiritu. Okay, tinauwanan, mga born again na po. Tinauwanan kitang banal na Espiritu. Yaon sa kuya. Amen ba? Amen. Yan, ibinigay sa inyo ng Diyos ang Espiritu upang, bako yan, hindi upang gawing alipin. Yan, sorry. Hindi ibinigay sa inyo ng Espiritu ng Diyos, ang Espiritu upang kayo'y gawing mga aliping, namumuhay sa takot. Ang ibig pong sabihin, minsan kasi nagiging alipin kita kang takot. Di kita naiintindihan ko po yan kung ba't hindi yung mga people undergoing depression, anxiety. It's not for us to curse them. Bako parang, ay ano mataaro ka yan? Dahil po, maaari kong nararanasan po yan. And we are here to help people, to bring people, these people to Jesus. To point them to Jesus. Dahil sa Kanya po, yung kapangyarihan para makalaya sila dyan sa depression. I think naalala ko, na-share ko na rin siguro dito, yung years ago na nakaulay ko na ito po na ministeran na depression ang case, clinically diagnosed, pero glory to God, simpleng kaulay po. Minister, prayer, talagang grabe nag-breakthrough siya. Kanso na po nakaulay ko, nag-catch up kami. Kasi sabi niya, grabe pong serious na naman yung nangyari sa buhay niya. As in, grabe kadamot po na magabaton para ma-comprehend kung sarong normal na utak. Pero, ang magayunan po, sabi niya, ate, nagpa-check up na naman siya. Na-diagnose siya. Mami siya sinasabi pa, pero yung dagtig ano sa iya. Na, yan, may depression. Pero dahil po siya, stronger na siya ngayon. Dahil po siya nagpa-therapy. Anong ginibo niya? Sabi niya, dahil naman po ako nagpa-therapy. Nagpara-church na lang po ako. Hallelujah. And yung ulay niyo po magayon nun. Kasi hali siya duman sa talagang grabe, tapos nakakapun. Ano siya shares, naghihibig pa kasi grabe po ang inaagihan niya. Pero she can smile na and andun si Jesus sa buhay niya. Yan. Hindi po, ang banal na Espiritu tinausa to, yan, upang kayo'y gawing mga anak ng Diyos. Hallelujah! Yung ginibo ni Jesus on the cross. Yan, dahil sa pag-ibig ng Diyos, tinausa to ang aki niya na si Jesus. Para po, yes, magkigo kitang kapatawaran ng mga kasalan. Magkigo kitang buhay na walang hanggan. No? At makaabot na siyang ama. Kaya po kita magturugang digdig. Sige na, anong nagkatain mo, brad, sis. Bro, sis. Tatay, nanay, we are family. Amen. By the blood of the Lamb. Salamat. Kaya kita magturugan dahil kay Jesus. Kung pa po baga may kapamilya, amen? May ikasolo. Yan. Hallelujah. Huwag mo po ako kanin. Huwag kayo lang damugon, huwag kayo namnamon, di ba? Wow! Ang tinausap ng Panginoon, bakong espiritu ng takot, pero espiritu para maabot na siyang ama. Kung aki ka ng Diyos, natako kang magpadangat. Amen. Do you hear an amen? Kung aki ka ng Diyos, natao kang magpatawad. Hello? Kung aki ka ng Diyos, natao kang magpatawad, lampas pa sa 7. O siyam, 39, 77, kung pera pa yan. Amen? Kasi kung nagiging ang maging aki ng Diyos. Wow! Espiritu ng Diyos, kapangyarihan. Praise the Lord. Ang espiritu po ng takot, balik kita sa espiritu ng takot,
Ano ta gustong makalaya ng Panginoon kita dyan? Ang ginigibo po sa to, nasa stock kita. Ito naman stock. Di ka nakaabante. Nakaabante na ang buhay mo, ha? Nagdagdag ng taon sa buhay mo. Kira ka na, 90. Wow, hallelujah. 100. Pero baka nabubuhay ang pa rin yung takot. Baka nasa same situation ka pa rin. Kung ano yung battles mo before, ganun pa din. Kasi maaaring dito po na mamalayan. Pero ngunyan, ang prayer ko is for us all to be set free. So, madiwang po kita sa Exodus 32 verse 1 to 3. Story po ulit ang mga Israelita. Kato pong nakaagi na sila, nalampasan na nila ang Red Sea. Nakapag-cross na ng Red Sea. Ayan. Ayan, may nangyari. Nakalampas na sila, nakaabante na sila, nakalampas araw ng Red Sea. Grabing milagro, kairimanan. Kaya alam, ang leader nila, si Moses, mahiligon po makipagtagpo sa Panginoon. Okay ba sa inyo ang araw kayo na leader? O gusto niyo kaibanan na rin ang leader pero dahil nakikipagtagpo sa Panginoon? Ini po, si Moses utos sa bundok, namumundok, nakakagtagpo ang Panginoon. Pero may nangyari. Dahil si Moses po ay in love sa Panginoon, sa Diyos. Tumagal. Nang magtagal si Moises sa bundok, ang mga mga Israelita, yaw na, gano'n kita na lumapit kay Aaron, sinabi nila, igawa mo kami ng mga Diyos. Nagkikibo na pala ng Diyos. Diyos na mangunguna sa amin. Ayan. Hindi namin alam kung ano, ay, araw na kayo, grabe, no? Araw na kayo magtaram sa leader ninda. Hindi namin alam kung ano na ang nangyari sa Moses na yan. Ano nangyari sa mga Israelita? Na naglabas sa amin sa Ehipto. Uy, tanda malinda. Hindi ang leader na nagtapang sa mga makaabante, makaluwas kami sa dating pamumuhay, sa dating kaisipan kami, sa dating makalaya kami sa Ehipto. Kaso wala, minaarap ko ano nangyayari. Ay, Moises na yan. Ay, nawara si galang sa leader. Bako lang yan. Nagkaibang delay in English. Nahalo yan. Si paghahalap nila. Yan. Laog kita sa topic ng paghahalap. Yan. Ang waiting, ang paghahalap. Ay, sa harap makatang right here waiting. Wrong. Right here waiting for Jesus. Amen. Ang paghahalap po, bako siya ay tumayo kang gigibuhon sa paghalat mo. Ang paghahalat, sabihin na naghahalat kita sa pagbabalik ng Panginoon, bako po siya ibig sabihin na maturukaw-tukaw na lang kita, ma-church lang kita, na makit ang linigibo, na active na pananampalataya sa Panginoon. Ang pag sinabi pong paghahalat, active yan. Pero sa panahon kang paghahalat, dyan po, napapahiling kung si Isay ang tunay na pinagkakatiwalaan ta sa panahon kang paghahalat. Ang iba sa to naghahalat sa answered prayers, praise God, kasi may faith ka. Pero dahil ibig sabihin kaya na nahalo yan si Moses duman, ay dahil na pala nadamog ang Panginoon ang pangadyot mo. May ginigibo na pala ang Panginoon para kinakaulay niya na pala ng answered prayer mo, ang answer sa prayer mo. Pero sa paghahalat, minsan di ka na nakahalat, nagbutas ka na. Minsan di ka na nakahalat, may ginibo ka na kung ano man. So pinapahiling po na-expose po ang puso na nangangamba. Paano kung di na magbalik si Moses? Paano kung magugutom na lang kami digdi o kami digdi? So nahihiling po, sa sitwasyon ng paghahalat na ipapahiling din sa to, kung kumusta talaga ang puso ta. Kasi isipon mo ni, makakarinig po kita 400 years. Sindangaon sa Ehipto, pinapasakitan. Nag-abot, nagtugon si Moses sa calling, nakaruluwas yung daduman, kada kulong himala.
Pag andaw, igwang cloud na nagagabay, pagbanggit ang maliklo, may apoy. Si tubig na mapait, naghamis. Nahaloyan lang si Leader Linda, naghanap na ng Diyos-Diyosan. Ayan na. Diba? Minsan pa, ang nangyayari sa paghahalat, ini yung mga Israelita, bako lang yan. Gusto pang magbalik na lang sa dati. Anong ba nito yan? Na gusto nindang magbalik na lang sa Ehipto? Isip ko nindo ha, dahil kang pag-cross ninda, pag-cross over sa Red Sea, kada kulong ng mga si Pharaoh, tsaka si mga sundalo, kada kulong to, kada nagabos. Pero nakaagi ang Israelites. Amen? Nakaagi ang akin ng Diyos, ang bansa ng Panginoon. Sa hiling mo, anong reaction? Ano ang paghilingon niya ng mga Egyptian sa mga Israelita? Nagadan ang mga agong ninda, nagadan ang mga tatay ninda dahil sa Israelites. Naisip pa rin na mabalik. So kung may sa to, nag-iisip, mabalik na lang ako sa dati kong buhay. Pag-isipan mong maigi. Di ka lang mag-isip. Karamihan mong Panginoon. Minsan po kaya yan ang paghahalata mo, ang Diyos po consistent. Di nagbabago. Ang nagbabago po ang emotions na. Ang sitwasyon maaaring iyo man girarayan, pero ang mahalaga hindi po kasi ang satong pananaw sa sitwasyon. Kaya pag hinapot ka mo niyan, sa inka mo niyan nakahiling. Sa inka mo nakahiling. Sa buhay nindo mo niyan, ano ang tigihiling nindo? Ito pong time na yaon duman ng mga Israelites naghahalat sinda at mayo ba si Moses. Sometimes sometimes it appears na parang tuninong ang Diyos. Mayo, halo yan na sinda maghalat mo. Pero 400 years sila sa Ehipto, okay lang. Iniyo, mga pira si Moses, aldaw sa bundok. 40 days, sibot na. Sana na Lord, nasa ina. Sa ina si answered prayer ko. Kaya lang, paalala sa tuya gabos na ang impatience, kakulangan ng pasensya, pwede pong makaapekto ng buong generation. If you remember si Esau, ikuta na, yaon sa iyang blessings. Gutom-gutom na, dahil na makahalat, pinagpalit niya na. Ang na-impacto nun, generations. Bako lang sarang generasyon. Hallelujah. May promise the Lord sa buhay tayo. Amen. Amen. So, alalahanin mo. Ano nga ba yung mga pangako ng Diyos sa buhay mo? And sasabihin ko sa inyo, tapat ang Diyos. Dahil siya napasala kung sinabi niya yan sa imo. Dahil siya napasala na pinaaral niya sa imo yung plano niya. Pero bago po makaabot, just like the Israelites, bago makaabot sa promised land, may inagihan ng wilderness. Ilang. Transition. Kaya lang, minsan po, pwede po na napapanginutan kitang takot. Promised land. Pero mas gusto ta kung saan kita natuod na. Saan ako komportable? Di ba halib ako pang promised land? Tinatanggap na. Ang mga Israelita po sige ng complaint. Minsan po, yung mga reklamo, na inaagi sa reklamo, it can also be a manifestation of fear. Takot sila. Takot. Kasi duman kan tigbas scouting na may mga ano to? Giants, higante. So may mga bagay na nahahadlangan kita. And mainly, yung takot. Na minsan, kaya nga po, sabi ko ang takot, nag-ano sa ito para maging stuck, dahil kang maging stagnant ka.
Kaya nga ni po ang Israelites, instead na makaabante ka agad sa promised land, haloy-haloy, taunan, perang taon sinda, nakaya man lang ko tang 11 days lang. So, ganun karayo. Okay? Balik po kita sa itong main text ta. Matthew 14, yan, yung drawing, yung picture. Basahon ta po yan. Duman sa Matthew 14, Mateo, yan. So, yung story na yan, yan po yung pagkatapos po kang mahimalang pagpapakain sa 5,000. Ang nangyari naman po dyan, ang main text na is Matthew 14, verses 22 to 32. So yan po yung lumakad si Jesus sa ibabaw ng tubig. Verse 22. Agad pinasaka, pagkatapos na kung pagmimilagro ng kadakulong crowd na kaulay, agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo. Samantala, pinauwi naman niya ang mga tao. Nagtaong instruction ng Panginoon. Okay? Pero, di patapos ang Panginoon. Maaaring kaibanan mo na ang Diyos. Pero digdiyo, may pinagdadarahan pa siya sa imo. Hindi sa alagad niya, sige, duman ka mo sa bayong ibayo. So kung nasaan ka mo niyan, bako pa yan ang katapusan ni Lord para sa imo. Bako ka lang hanggang dyan. Amen. Dakulon pa, pagdadarahan sa imo ang Panginoon. Pero, ano yan? Para mata ko ano yaon. Verse 23, matapos niyang paalisin ng mga ito, mag-isa siyang umakyat sa bundok upang manalangin. Nag-iisa siyang inabutan doon ng gabi. Si Jesus po di siyang takot mag-solo. Digdi yung mayo ang takot mag-solo? Oh, diba? Ma-attend lang ako pag may kaibanan ako. No. Ay, maduman lang ako pag may kaibanan. Pero si Jesus, solo siya. Bakit? Saro niyo sa non-negotiable ni Jesus. Pag sinabi mong non-negotiable, ito yung talagang, di iya pwedeng makompromise. Di pwedeng mawala sa iya ang pakikinig niya sa iyang Diyos Ama. Dawat pagalpagan. Yan. Kita naman ang mga non-negotiables na. Magayon na niya na maseta sa buhay ta. Ako talaga, kumbaga, oy, priority yan. Marga yan, di ba? O si Jesus, kaya dahil padangaton niya, may relasyon siya sa Diyos Ama. Mayong ano sa iya kung solo siya o dawa, inabot na siya ng bangbi. Okay? Nanalangin siya. Sa verse 24, samantala ang bangka ay nasa laot na, ngunit sinasalpok ito ng mga alon dahil sa pasalungat ito sa hangin. Okay? Si Jesus, tinuyo niyang sabihan ang mga tagasunod, duman ka mo sa balyo. Siya nanalangin, nagsakat sa bundok. Si Jesus daw asolos, padagos nagpangaji. May nangyayari na sa buhay kan sa iyong mga disipulo. Makusog na po ang alon, pakontra padaa ang hangin. So anong pagmati niya ang mga disipulo, mga alagad? Natatakot na. Kaibanan pa lang si Jesus, subak mo. Ngunya na iba ng pangyayari na si Jesus pa ang nagsabi na magdyan ka mo. Minsan, sa pagsunod tangani kay Jesus, araw mo si Jesus ang nagsabi, go and make disciples. Pag nasakitan na kita o kaya may nahiling na kitang garo, pangamba, natakot, dainan nagsusunod. Pero ini po, si Jesus, sa hiling nito, dahil niya aram na mangyayari ninyo? Aram niya. Ginusto niya ba para may malunod sa disciples? Dahil. Tapos madaling araw na, sumunod na si Jesus. May delay. So, bago pa magasinda, nasasalpukan, katong, isipon mo ha, pag ako nakaranas na po, ako inot na natakot ako talaga, nung nagkaramuan kami, tapos mapusugon talaga si Alon. Inot mo, takot. Nakulaw ng waves. Makatakoton. Pero itong haloy na, in-enjoy ko na. Beach. Ayan, beach. Pero, that long, nadaipan na, nakakatakot.
Pero si Jesus, gano'n na mo nagmamadali. Ano tapos pagkaaga pa? Actually, fourth watch yan. Mga 3 a.m. to 6 a.m. pa. Subanggi pa. So, minsan may prayer kita na ano yan, tamayo pa rin, Lord. Lord, kung kaibanan mo ko subago, harani ako sa imo. Pag naghagad ako sa imo, madali mong tugunan. Tano po yung araw kanina nangyayari, haloy-haloy. Sa delay, may kahaluyan. Garo po ito sa Israelites subago. Pero ang magayunan pong matandaan ta is maabot ang Diyos. Amen? Sa sitwasyon mo, dahil akit ka ng Diyos, maabot siya. Kaya madaling araw sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Bako lang basta ang paagi ng Panginoon. Naglakaw siya sa tubig. Habang nagbabarabagyo, naglalakaw si Jesus sa tubig. Na-imagine po rin yan? Ang nangyari dito sa verse 26, kinilabutan sa takot ang mga alagad nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. Multo! Sigaw nila. Yan. Tarakot na sila. Ano po? Di ba subago pa man po talaga si Ginguran? Subago pa man siya, dito sa story ha. Subago, yung man si Ginguran talaga. Subago pa man po, baga talaga makusog si Duros. Ano tangon niya, nag-ano sila, tarakot na sila. Nagbago pa ang sitwasyon? Ganun pa din naman. Pero ano ang nagbago? Nag-abot si Jesus. Pero may takot pa din. Ang mahalaga po rin ang pananaw ta sa sitwasyon. Kasi kinakilabutan sila, sabi ni Jesus, nagsalita agad si Jesus. At sinabi, huwag kayong matakot, ako to. Minsan po ang pagtugon ng Panginoon sa satuyang panalangin ay iba sa expectation mo. Kung minsan ang expectation mo, may maabot, may makatok dyan sa pintuan mo, may maabot ng sarong-sakong bagas. Diba? Iba pala ng kaparaanan niya ng Panginoon. Iyang pala po Garo Elijah. Bakong katok di paghiling mo sa libon may nagbaba na. Yan, ibon ang ginamit. Yan. Si Elijah po pinakakantang ng Ravenna. O baka naisip nito mulawin. Pinakakan siya. Sa inglan na, mayo sa paligid pero kaya kang pakakanon. Ravenna. May maabot, pero mahalaga ko ang pananampalataya mo. Tapos tigdi yung sabi ni Pedro, Panginoon, kung talagang ikaw yan, papuntahin mo ako dyan sa kinaroroonan mo sa ibabaw ng tubig. So the thing is, bago pa po makusog ang Duros, sabi nga ni po, may yung takot, nakakahawa. Oo, nadamog ko ito habang may dinadaw si Ate Arby. Kasi kung kita na ako na transference of spirits. Nakaka-transfer. Careful. So, ang takot po, ringon mo, kapag may kaiba na kang takot, dahil ka man ko takot, may nagsabing nakakatakot, abo ko na, o ano. Tarakot na gabos. Hawa-hawa po. Ang spirito may napo na nakakahawa. Mabilis. Pero ang mapahalaga ho hindi ang pananaw mo sa sitwasyon. Hallelujah. Digdiyo po, inalaw ni Jesus na agihan nindayan. Kung nasa ka man mo yan, at nagsunod ka talaga, sabihan ka ng Panginoon, makampante ka, na daw may inaagihan ka. Because God will save the day. God will come on time. Di man siya na late. May nalunod ba? Mayo. Diba? Pinapatatag niya ang pananampalataya. Sa season na hinagahanap ka ng answered prayer, ng answer sa prayer mo, may ginigibo ang Diyos sa buhay mo. Daing mo dulagan. Yan. Binabago ka ng Panginoon.
Hallelujah. Para ang paghiling mo mas maging malinaw. Ang nahihiling mo, magayon ng mahiling ta, kung paano hiling mo ng Panginoon ang sitwasyon mo. Kasi nakulong kitang bagay na di man nauunawaan pa agad. Tama ba? Oo. Kaya Lord, help me. Ako, I pray that. Lord, tabangan mo po ako na maunawaan ko, mahiling ko po kung paano mo hinihiling ang sitwasyon na ini. Tabangan mo po ako padangaton ang tao, hindi kung paano mo ni padangaton. Dawa ko na iba nagbabago ang tao. Minsan kasi gusto ta nakadepend kita sa sitwasyon. Nakadepend kita, pag nagbago na siya, saka ako magiging, oy. That's not how God works. Ika na, isa yung hani akin ng Diyos, o ika ang binabago. Ika ang inaayos ng Panginoon. So pag inayos mo na, pinaayos mo yung puso mo, nagsunod ka sa Panginoon, hallelujah. Ika ang mabenefit ka yan. Hallelujah. Mabago ang pananaw mo. Dahil sa tabang kang Panginoon, dahil sa pananaw mo sa sitwasyon na nagiging maliwanag, nagiging malinaw, nagiging kang matagumpay. So let me tell you this, nakikita po, you are made to overcome. Tandaan mo yan. Nilikha ka upang manaig at magpagumpay. Kaipuhan mong paniwalaan yan. Sabi po sa Romans 8, no, you are more than conquerors, higit pa. Yan ang inheritance ka mga akin ng Diyos para maging matagumpay ka. Araw-araw, pero no way kitang magiging matagumpay kung naiinom po ang takot. Grabe pong makaparalyze ang takot. Na gusto mo matikan, minsan nawawala kasi kagustuhan mo mag-abante. Di ka na nakakahiro. Sa utak mo palang gulong-gulo na, grabe na nanginginig ka pa. Because of fear. Pero madalas yung fear na yan, inisip mo lang pala, hindi man totoo. Pero digdiyo po, mahalagahon po, sabi dyan, no? Can we go to Isaiah 26 verse 3? Inot si Peter, si Pedro, okay siya, nakainig siya kay Jesus, nakalakaw siya. Pero kung mas nagkusog si Alon, o feeling ko na iman nagkusog si Alon, dati man sana, yaon. Dating sitwasyon, kaso kang tighiling niya na si Alon, duman siya nagpuon maglubog. Mayo nagbago sa sitwasyon, ay nagbago ang pananaw. Dahil dyan, nagbago din ang emosyon. Tama? Nagbago ang pagmatik. Dahil sa focus. Dahil sa pananaw. Ang sitwasyon pareho man giraray. Gusto mo iniyo, dadarahon mo kay Lord pag mabuot na. Yan. O kaya, bako, papatawaron mo pag nag-attend ng church. No? Paano kung dailay mo siya dadarahon? Baka yun ang way. Di man siya magbago, pero maiba ang pananaw mo kapag ibinugtog mo sa Panginoon. Si Peter naghiling sa Panginoon. Inisunoon ko po ni Isaiah 26:3. Binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga may matatag na paninindigan at sa'yo'y nagtitiwala. Sa English po kaya, you will keep in perfect peace those who trust in you. Perfect peace. Wow! Those whose eyes are fixed on you. Kapag ang mata mo talagang nakapako. Sa'yo nakapako? Sa Panginoon. Grabe. Ibig sabihin, binibehold mo si Jesus. Ang hinihiling mo ang Panginoon. Yan, bako lang po, you behold Jesus. Na ka na lang dyan nakakanood na mahalin ang Panginoon. Pero you learn to fall in love with God. I don't know how many of you can relate with falling in love with God. Si Sanigdi ang nagmamahal sa Panginoon. Pwede mahiling ko? Praise the Lord. Si Sanigdi ang in love sa Panginoon. Hallelujah! Di ba? Yan po sa nung bagay na baguhan ako katuluman sa River of God. Sabi ko, I know what it, alam ko pwede yung love yung God. Pero pwede, may thing pala to fall in love with God. Na dati, hindi ko siya maisip. May ganun pala. Falling in love with Jesus. May kanta pa yan. Falling in love with Jesus. Sabi doon, it's the best thing I've ever done.
That would be the best thing ever, is to fall in love with Him. Grabe po yung kapayapaan. Kasi kung di man po kita nakabehold sa Panginoon, kung ang focus kung di po ang mga paningin ta nakapako sa Panginoon, nakapako yan sa iman. Sigurado yan. Pwede pong sa sadiri, pwede sa problema, pwede sa kulog, pwede na kakante. But, God, sabi ka sa bago, will save you. God will save the day. Amen. So ganun man, dadawa po medyo nagtaratagilid ang pananampalataya ng mga disciples, Jesus came pa din. At minsan po, nadawa minsan ang obedience na yes, nagsunod kita kay Jesus, sabi kay ni Jesus, mag-inot na kami. So okay, may pinangahawakan ka. Pero minsan po, may pagkakataon na nagsuway-suway man kita. Tama ka? Pero minsan po sa pagkakataon po na nagsuway-suway kita, ililigtas ka pa ba ni Lord? Ha? Anong simbag? Yes. God can still save you. Not because of what you are doing, but because of who He is. Bako sa kung ano ang ginigibo mo, pero dahil sa kung si Isay siya. Dahil ang pag-ibig niya sa imo, dahil nagbabago. At gusto niyang ipahiling sa imo na God is sovereign. Kaya kanyang iligtas sa uwanang pagkakataon na dahil sa pagpamalas niya kang pag-ibig na yan, maaayos ka. Maaayos ang relasyon mo sa iya. That way, pag naayos ang relasyon mo sa iya, madali na magsunod sa iya. Amen? Because gusto ng Panginoon lagi, pag-ibig. Maranasan mo ang pag-ibig niya. Amen. Mahal na mahal ka ng Panginoon. Higit yan sa kanta kapag nagkanta kita, hallelujah, no? Hallelujah. Si Jesus po nahalo yan, nagpipray. Hallelujah. Sana po lalo kitang na-encourage mag-pray. Amen. Daog ko na ulit. Every Thursday, 6 p.m. may praying tayo, prayer together. Amen? Yan. So remember na pinagpipray kita ng Panginoon. Remember, naalala niyo yung time na sinabi ni Jesus kay Peter, O Pedro, I have prayed for you para isara ka man ni Satanas, malalampasan mo. So, I don't know the specific prayer ni Jesus duman sa bundok na to, pero naniniwala ako na pinapipray niya ang mga disipulo niya na malampasan ang mga pagsubok sa buhay. Amen? So, ma-encourage ka, Jesus is praying for you. Dahil sinabi niya na higit ka pa sa mapagtagumpay, dahil mo yan magigibo ng mayong panalangin. And it's iba po na lalong ang Panginoon ang nananalangin para sa imo. Hallelujah. Magayon lang po na inaagi kita ni Lord sa proseso. Pwede pa ni Lord i-reveal daw, ipahiling niya sa diri niya, o ako kaya kong maglakaw sa tubig. Tanong takay puha niya ipaagi duman sa unos. Tanong takay puha niya ipaagi ang mga disipulo niya duman sa, ay, mayayanig pa ang faith ko. Pwede man mahiling. Pwede man mahiling na lang na maranasan nila, oh, si Jesus naglalakaw sa tubig. Tanong ta minsan dumang pa sa masakit na sitwasyon. Minsan po kaya, nakafocus kita duman sa madalian, nalilingawan ta ko ano yung nagibo ng Panginoon. Minsan ikaw kita yung naabot na spiritual amnesia. Alam yun? Nagiging makalimutin. Nagiging makalimutin dahil minsan nga napapanginutan na ng takot, ng problema, nalilingawan ang nagigibo ng Panginoon. Tandaan na po, ang kaaway, nagbabantay, yaon po lagi, hinahabol niya ang ginigibo ng Panginoon sa buhay mo. Ang gustong gibuhon, ang inaayos ka ng Panginoon, hinahanda ka ng Panginoon, ina-advance ka ng Panginoon, hallelujah, yaon na, ay si Lucy, ay ano yun, nararanasan niya na ang mga matinding plano ng Diyos, naglalakaw na pasiring. Anuhan pa daw yan. Yes, dahil tandaan mo, ang enemy ko, yaon yan dyan lagi to steal, kill, and destroy.
Kaya mahalaga ko, tandaan mo, God will never leave you nor forsake you. Tandaan mo, suba ako naghapot ako, o paano po yan kung nagsuway ka, naging madulong ka, ibang pinapag-ibo mo, kaya kang abuton, abuton ka pa rin po niya habang may pagkakataon, habang buhay ka. Yan ang masasabi ko. May hangganan, nadita mo araw. Nadita man araw ko hanggang rin ang buhay ta. Pero grabe po ang pag-ibig ng Diyos. Pero kung mayas ka na kay Lord agad, na masabay ka na sa leading niya, na di ka na muna magdulog-dulag, nag-aabante ka na. Nagagamit ka ng matindi sa kingdom niya. Hallelujah! Diba? Bako lang ika ang naaayos. Kung naaalala ninyo, share ko to last week, na yung duman sa itong demon-possessed man, grabe, ginamit siya sa 10 cities. O kamo baka nations? I don't know. Diba? Duman po sa 1 John 4:18, diyan po nasabi na perfect love casts out fear. Ang pag-ibig ng Diyos. Hallelujah. Sa 1 John 4, actually, sinasabi po dyan, kahit magdumakata, kahit din na. Pero sa verse 1, sinasabi dyan, test every spirit. So, di ikabos na, yan, iyo ka na ng iyo, amen ng amen, i-test. Sinabi po, i-test mo. Kaya kung baga minsan, po, mukhang magayon ang atubang sa to, pero yung pala, ang idudulot sa imo, espiritu ng takot, di mo po tanggapon. Pero hindi po, walang kasamang takot ang pag-ibig. At pinapawi ng ganap na pag-ibig ang anumang pagkatakot. Kaya kung sa bago nagpuon kita, hinapod ko kamo. Daranas nindo ang pag-ibig ng Diyos. Ano ang nadadara sa indo kang pag-ibig na idudulot ang pag-ibig ng Diyos? Nakakalaya, sabi ko, saro ka lang yan. Nakakalaya, pati yung takot nawawala, yung pangamba nawawala. Yan, basta nangingibabaw ang pag-ibig. So, hayay, I'll be at rest, Lord. And I will not fear. Ganda nga eh. Pag binalikan, pag sinunod mo yan sa verse 19, hindi pa ganap ang pag-ibig ng sino man natatakot. Okay? Sapagkat ang takot ay may kaugnay na parusa. 19, tayo umiibig sapagkat ang Diyos ay unang umibig sa atin. Ang nagsasabing, scroll, iniibig ko ang Diyos, subalit napupuot naman sa kanyang kapatid ay isang sinungaling. Kung ang kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya magawang ibigin, paano pa ang Diyos na hindi niya nakikita? Amen. Ngunyan po, mapasaliksik kita sa Panginoon. Dahil sabi ko nga ni bago kadakol kitang bagay sa buhay ta na pwedeng data araw. Kaibalan ako dyan. Hindi ko aram na, naano pala na ako kantakot. Ano man kantakot ta? Ano man worry ta? Kasi magpirinsan ko, ayan, sabi ko nga niya, manifestation. Manifestation kang spirito, kapag nag-yield in ka, nag-iyo ka, kumbaga, instead na mag-amen ka sa word ni God, nag-amen ka sa spirito ng takot, ang manifestation sa buhay ta, pag-aalala, pangamba, ano pa, duda, yan ang magpirinsan. Nahabo ta. Okay? Nakita ng Diyos. Ito na yung magpirinsan na yan. Ang duda po, doubt, sometimes it's also like faith without works. Kasi may pagtubod ka. Sige, duday. Medyo, semi. Sige, iyo, sabi na, the Lord is my provider. Pero pag abot na saan, ang action, iba na. O iba kong iba na. Ang action, pinapaano na ako na rin sa'yo. Tama na nga yan. Yan. O ang action, nagtitiwala kay Lord, siya yung provider. Pero ang action, kay iba na nakahiling. Sa iPhone. Mangga naman ako dyan. Diba? Ang paano mo sa ina. So nagpurus ka. Karawin pa? Yeah, diba? Pero kapag mahiling mo talaga, ang pagtugod mo, kahit ba na ako syempre, sa action ta.
Ayan talaga, ang tinutugudan ta. Dapat pa ini sabihin ko, sabihin ko, oh, I love you, I love you, I love you. Tapos parang kudot na ka, manaraan daw. Pwede ba? Gigigil. Kudot na ka. Bako yan, love. Diba? No? Hallelujah. And ito, hindi na ako matapos. Tapos na kita. Sa John 6. Diba naman kita kailangan? Minsan naitakot kita. Minsan kayo paano sa takot, bako lang yung mga alalahanin eh. Minsan sa Ros, inaalala ta, what will people think of me? Tama ba? Anong isipon sa kong tao? Anong isipon sa kong ibang tao? Anong isipon sa kong ni Mayor? Anong isipon sa ko ni Nanay Minda? Anong isipon sa ko ni Aba? Yan. May mga ganun kita kayo minsan inaalala ta. Pero minsan may iniisip ka rin. Paano kung dait ko napiplease si Lord? Naglaog na ba sa isip ninyo yan? Paano? Duman kita sa John 6:28 to 29. Hinapot man niya, naroon naman mga disipulo. Disipulo kita para wala ka na. Naghapot. Hinapot si Jesus kang mga disciples niya. Kaya siya'y tinanong nila, ano po ang dapat namin gawin upang aming matupad ang ipinapagawa ng Diyos? Magayon naman. Okay. Siyempre kita bagay naghapot, Lord. Di ba? Nagpa-pray pa ka. Lord, I want to do what you want me to do. Gagawin ko ang nais ng Panginoon. Hallelujah! May simba kang Panginoon. Ito ang ipinapagawa sa inyo ng Diyos. Sumampalataya kayo sa sinugo niya. Sumampalataya kayo sa sinugo niya. In English, this is the only work God wants from you. Believe in the one He sent. Ibig sabihin po, sisay ang one na sinugo? Si Jesus. Sumampalataya ka sa Kanya. Such that, ang babalikan ta po digdiyo, maunawaan ta, no, na ang katayuan ta sa Panginoon ay base sa katuwiran, sa righteousness ni Jesus Christ. Na yung salvation ta, hallelujah, yung pagpadangat na save kita, bako dahil sa satuyang mga giniribo lang. Ay bako sa mga giniribo ta, talaga. But by Jesus alone. Pero here's the thing. Yung sinasabi ko sa bago na kung naiintindihan ta, kung ikaw kitang revelation, kang tunay na pag-ibig ng Diyos, di kita mamumuhay na ang sarong bitis na nasa mundo, ang sarong bitis na sa simbahan. Di pwede pag Domingo ka lang Kristiyano, pag Domingo ka lang nagsusunod. Kasi po, automatic yan. Kapag naunawaan, grabe yung ginibo ng Panginoon para sa ko. Grabe yung kasalan ko na dapat napako ako, dapat kagadanan ang deserve ko. Pero kinako ng Panginoon yun. Hallelujah, grabe. There's no greater love than this. Hallelujah, higit ang pag-ibig ng Panginoon. Hallelujah. Aram mo ba, aram niya, Joel, aram mo yan, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero di ita ba basta-bastahon? Anong ibig sabihin kayan? Dahil po si Jesus that time, on that day na nasa cross siya, kinuan niya ang pagkakasala, tagabos, paghahambog. Minsan akala mo sa lang, naghahambog. Di, white lie lang po. Still, it's a lie. No, panluloko. Ano, pagharambog, pag-ikit, paghambog, pagtampo, magkairibanan lang po yan. Pero anong nangyari kay Jesus? Kinuha niya to. Anong epekto ng kasalan? Sabi ni Jesus, Father, why have you forsaken me? Dahil po ang Diyos na ay banal. Kaya alam po kita nagiging madali ang panalangin pa. Kaya po kita mas sinasabi tamo niya na daw naglalakaw-lakaw ka, nakakapangajik ka. Dahil po yan naging madali dati. Naging madali lang po yan dahil sa ginibo ni Jesus Christ. Dahil sa pag-ibig ng Diyos. Kaya dito po basta-bastahon. Ngunyan inaapunan kita ng Panginoon. Hallelujah. Ang mga takot sa buhay ta, isuko ka yan. Dahil ang tinao niya, ang tinanggap ta si Jesus Christ sa buhay ta. Hallelujah. Naging aki kita ng Diyos ay banal na espiritu. Bakong espiritu ng takot. So makalaya na kita mga tugang ko. Kararabasyan kaya. Hayayang basira na ba kaya. Minsan kita na lang kaya ang nag-hold. Kita ang nag-embrace. But
tonight, today is a time to release an invitation to release. Hindi mo mabutasan, pero sinasabi ng Panginoon, bukasan mo lang ang mga kamot mo, i-release mo. Dawa ba isang tao, i-release mo sa Panginoon, and Jesus will help you. Diba? Jesus will come. Jesus will save you. Ayan, dawa nangangamba ka, dawa sa gitna ng unos, dawa may mga kaisipan ka pang kung ano, aabuton ka ng Panginoon. Hallelujah. Abangan mo. Hallelujah. Kaya mahalagahon, magrani lang kita kay Kristo. Hallelujah. His perfect love casts out fear. Ang pag-ibig talaga ng Diyos, mayong takot. Ang Panginoong Hesukristo ay una, ang Diyos Ama ay unang nagmahal. Di siya, kung napanginutan si Jesus ng takot, mayo kita kani. Kung nainot si Jesus, nainot kay Jesus ang takot, nakakatakot ang sasapit niya sa krus, mayo kita niyon yan. Hallelujah. Kaya po, nirindog po kita. Let's thank the Lord, let's praise the Lord, and let's allow God to speak to us. Hallelujah. Worship Him.